My column 1 is a date and person. Column 2 is tagumpay, a situation. Column 3 and is my insight. So, my column 1 is for Lupang Hinirang is 1521 Lapu-Lapu and Ferdinand Magellan. Ang situation is tagumpay sa Mactan. My insight is ang kaganapan ay naglaban-laban ang mga katutubo, lalo na si Lapu-Lapu, mula sa sumakop na ang pangalang Ferdinand Magellan upang ipagtanggol ang ating bansa at ang karapatan laban sa mga banyaga. For number 2 is 1872 at ang mga tauhan ay sila Gomez, Burgos at Zamora or kilalang Gomborza na mga pare. Ito ay pagkamartir ng Gomborza. So, my insight dito is, dito naman ang naganap ay hinatulan sila sa pamamagitan ng pagbitay gamit ang garote, na wala man lang abogadong humusga sa kasalanan. Ang kanilang stados ay mga pare sa kadahilanan ng pagbintang sa kasalanang walang matibay at sapat na ebidensya. At pangatlo naman ay 1896 at ang mga tauhan ay si Andres Bonifacio at mga libo-libong tao na sumuporta sa kanya. Situational, sigaw ng Pugad-Lawin, Pilipino laban sa Imperyong mga Kastila. Ito ay isang labanan ng Pilipino at Kastila na nag-uluhan na si Andres Bonifacio ay ipinagtanggol nila ang karapatang Pilipino dahil sa pagmamaliit ng mga banyaga Espanyol sa atin. Ito rin ang unang kapanahunan na lumaban ng Pilipino sa mga banyaga gamit ang sandata. At ang pang-apat ay ang panahon ng 1896 at ang mga tauhan ay si Jose Rizal. Ito ay kabayanihan ni Jose Rizal. Si Jose Rizal ay pinaglaban niya ang karapatang Pilipino. Gamit ang panulat at papel, siya ay gumawa ng nobela na nagpapakita ng himagsikan ng Pilipino at kung paano gumalaw ang sitwasyon sa mga panahong kolonisasyon na nagpapakita ng himagsikan ng Pilipino at panahong kolonisasyon ng mga Kastila. Ito rin ay ang sa kabilang palad, 1898 at ang mga tauhan dito ay Emilio Aguinaldo, Marcela Agoncillo, Lorenza, Josefina Herbosa de Natividad, Delfina Herbosa de Natividad. So, ito ay ang paglikha ng watawat, ang unang paglikha ng watawat ng Pilipinas. Sila ang mga taong sangkot sa pagbuo ng watawat ng Pilipinas, kung saan ang simbolo ay nangangahulugang natatanging sa gisag ng katipunan at deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Ito rin ang dahilan sa pagsasanib dugo na nakapanghinayat ng mga Pilipinong sumama sa rebolusyon. Ang tatlong bituin sa watawat ay nagsisimbolong ng pagkakaisa ng nagkakahiwalay na mga tao at kultura sa iisang pulo. At ang pang-anim is ang panahong 1898 ng mga napinangunahan ng mga tauhan na si Emilio Aguinaldo, Ambrosio Prianzares, at Colonel L.M. Judson. Ito ang proklamasyon ng kasarilan ng Pilipinas. Ang mga nangyari dito ay nagkaroon ng pagtataksil sa kapwa Pilipino dahil sa pagkakainggit ng isang tao. Hindi kinilala ito sa proklamasyon ng kasarilan ng Pilipinas sa ibang bansa sa kadahilanan sa pagkakait ng karapatan at kalayaan. Sa aking opinyon lang, hindi sang-ayon ang mga taga-ibang bansa na magkaroon ng Pilipinas na kalayaan at pantay-pantay na
ng pamumuno sa panahong iyon. Ang huli ay pangpito na sa panahong 1899 na pinangunahan ni Gregorio del Pilar, Emilio Aguinaldo at ang mga Amerikanong sundalo. Ito ay ang huling pagtatanggol sa Tirad Pass. At dito, tinulungan ni Gregorio del Pilar na makatakas si Emilio Aguinaldo sa kamay ng mga Amerikano. Subalit nadakip rin ito dahil hindi niya alam saan tutungo. Dito ay nagsimula na ang digmaang laban sa mga Amerikano. Sa panahon naman ng 1898 and 1913 na pinangunahan ni Emilio Aguinaldo, General Arthur MacArthur at Apolinario Mabini. Ito ay digmaang Pilipino at Amerikano at ang pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Ito ang pinakamadugong labanan ng Pilipino at Amerikano sa panahong 1899 hanggang 1902 sa kadahilanan ng pagkabigo ng kalayaan ng mga Pilipino sa mga Espanyol. Ang pagtataksil ng mga Amerikano kasunduan sa Paris na ibinenta ang Pilipino sa halagang 20 milyong dolyar na wala man lang kasunduan o hindi alam ng mga kapwa Pilipino natin. Ang labanan na ito ay nangangahulugan ng paglaban upang makamit ang kalayaan at karapatan na sagisag na nagmamahal sa bayan. Mahalagang maunawaan natin na ang kasaysayan ay nagsilbing itong inspirasyon sa atin na maglingkod ng tapat. Kung malaman natin kung paano bumoy sa buhay ang mga revolusyonaryong kapwa Pilipino.